Magandang tanghal, magandang hapon po sa inyong lahat. Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubunyag. Alam niyo po, ang ibubunyag po rito yung katotohanan o salita ng Diyos na nakalagay po sa Biblia. Nandito po kami sa Paradise Site. Maralay Street. Permanent housing, dating Smoky Mountain, Balot, Tondo, Manila, Barangay 128, Zone 10. Dito po sa Tondo, Manila. Ngayon, Tatay Ogos, basahin nyo po yung sa Lucas 23. Yan. Dito po natin pasimula ng ating paksa. Na yung tao ba pag namatay, sila ba ay pupunta antimano sa langit? Kasi maraming tao nagsasabi, lalo na po sa social media, ang sabi nila, happy birthday tatay, happy birthday nanay sa heaven. O hindi po ba ganyan ang sabi nila? Para bang yung nanay at tatay nila nasa langit? Yan tanong, sinong nagsabing nasa langit yan? Kailangan meron po tayong ebidensya. O paano naman yung namatay na kriminal? Ibig sabihin pag dinalaw mo at ipagdadasal mo, nasa langit na yon, kriminal? O yan. At saka yung undas. Celebration ng undas? Araw ng mga santo. November 1. So, ibig sabihin yung lahat na nakalibing sa simenteryo, mga santo yon? Kahit na yung mga walang yang namatay? Hindi. Paano naging santo yon? Walang ya. Walang ya. Yan po ang mali sa reliyon. Kaya tatandaan nyo po, wala pong ganyan sa Biblia. Walang piyesta ng mga santo at santa. Kaya natatawa po ako. Kasi natatawa po yung isa dito. Si sister. O tayo, Gos, basahin mo na nga. Yan ang matalakay natin. Sa Lucas 23. Basahin mo, simulan mo sa 32. 23, 32, 33. Medyo mahaba-haba ng kaunti. Tsaga-tsaga lang. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 10 verse po yun. Mula sa 23 hanggang 43. Tama. Bali 10 lang po yung verse. Kaya po marami, kailangan makita natin yung kasaysayan. Yan po. Huwag nating i-shortcut. Pwede ko namang i-shortcut 40. Hanggang 42 po. 43. 41, 42, 43. Yan. Yan. Pakibasa mo, Tatay Ogos. Para patunayan lang natin, kapag mayroong namamatay, wala sa langit kagad. Kasi dyan, may namatay dyan, pero wala sinabing nasa langit yung patay. Huwag po kayong anong tawag dito? Yung masyadong advance ang kaisipan. Ayan, babasahin po ni Tatay Ogos. Ayan po yung mga kasama po namin sa Bible study, dahan-dahan lang para makita nyo po lahat. Ayan. Ayan, Ito po, pamilya ni Tatay Ogos, Ito, kapitbahay po nila si sister. Ayan. Kasama po ay yung kanilang mga hapo. Ayun po. Si nanay. Ayan. Si Tatay Ogos. Head of the family. Kumbaga, siya po ang hari ng pamilya. Nakakatuwa po ang kanyang ang kanyang ugali. Kaya po ako natutuwa sa kanya. Kasi po, siya po ang nangunguna dito pag Bible study, tinatawag niya ang kanyang mga nasasakupan.
Ano po? Sige tayo, Gos. Basahin mo. Basahin mo daw. Babasahin po natin. O, yan. Siyempre po, isa akong buong pamilya. Kung di sila nakikinig, paano nga yun? Ay, nung may pamilya din ako, nung may magulang ako, nakikinig din po ako sa payo ng magulang. Yan. Kaya, papasalamat ako na mayroong kuwan po dito sa Bible study dito sa akong Bible study dito po sa garden. Kaya papasalamat din po muna sa Panginoon. Binigyan na po ng yung tawag dito, yung gawain ng ating Panginoon. Yan. Salamat Amen. po. Dahil alam ko po na siguro dito tayong binigyan ng pagkakataon. Nagmula nung kasi nung araw, hindi sila kilala. Ngayon, hindi sila. Amen. Kahit na ako na gayon, siyempre, may galit ka naman o anong kanya. Galit mo yung pagmamahal sa Amen. atin. Alam nyo po, yung Panginoon, pag nakakondin, dahil pagmamahal niya, nandito lahat po. Amen. Bigyan natin kahalaga. Ito po yung pagkain natin sa araw-araw. Minsan, sa kanya lahat. Walang siya magagamot eh. Lahat. Amen. Tayo. Kaya, papasalamat ko lagi. Araw-gabi. Sana, ganun din sana po. Alam nyo, may bahay ko. Papasalamat ko kahit na ako. Ilang taon na kami nagsama niya. Tagal na. Ilang taon na si Amparo? Ilang taon na siya sa Amparo? 57. O, 57 taon. Nakita niyo mga apo ko? Mapalad kayo. Isa din namin higit sa lahat ating buong bansa sa Pilipinas. Bigyan niyo kahalaga ito. Sana natin. Ilang po ang sa ating salngit na nagbigay sa atin. Wala kung hindi ating magulang eh. Magulang din natin. May magulang tayo sa baba. May magulang pa tayo sa taas na nagbibigay buhay. Amen. Yan. Kaya, ito, salamat po. Basa. O, sige, Tatay Gos. Basahin mo na. Babasahin. Napakabuti ng Diyos, ano? Dapat lang ikinukwento natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi yung kabutihan ng kung sino-sino. Kung meron tayong ikukwento, yung kabutihan ng Diyos, gaya na sinabi ni Tatay Gos, living testimony po ang tawag doon, ano? Okay? O, sige tayo, Gos. Basahin mo na. Dalawang babasahin na po. O, sige. 23, Ng Lucas. 32 hanggang ano. O, sige, May tuloy-tuloy dalawa lang. pang kriminal na ilabas ang mga kawal upang patayin na kasama ni Jesus. Nang dumating sila, sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila si Jesus sa cross. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kakaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Ang mga tao naman nakatayo roon ay nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iligtas niya ng iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din niya ang mga kawal. Linapitan siya ng isa at inalok ang maasib na alak.
kasabay na ganito, panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo yung sarili. Meron din nakasulat sa kanyang ulunan, isa sa wikang Griego, Latin at Hebrew. Ito ang hari mga Hudyo. Hari niya isa mga sarilin nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ang kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay paparusahan din tulad niya. Tamat lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa atin mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa dito, Isus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Ayun. Oh. 43, meron sagot si Jesus pa dyan. 43 po. Sumagot si Isus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Amen. Ayan po ano. Malapit na pong mamatay yung kriminal. Ang sabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako, Jesus, pag naghahari ka na. Ang sagot ni Jesus, isasama kita sa paraiso. So, wala pong taong patay sa langit. Ito pong kasaysayan na ito na ginugunita tuwing mahal na araw. Yung pagkapako ni Jesus sa cross. Gusto lang natin bigyan din dito na wala pong tao sa langit na patay. Ang sabi ni Jesus, hindi siya nasa langit, kundi sabi niya isasama kita sa paraiso. No po, kaya nagkakamali po yung mga tao nagsasabi na yung kanilang mahal sa buhay nasa langit na. Sa Facebook po, ang dami nakasulat Happy birthday, tatay, nasa langit. Happy birthday, nanay, nasa langit. Paano naman po nilang nalaman nasa langit ng mga yon? Ano po? Sige, babasa pa po tayo ng isang ebidensya na wala pong tao sa langit. Ano po? Yung si Apostol Pablo naman, ano po? Kinuha ko lang po yung paksa doon sa dalawang kriminal, ano? Baka sabihin nyo, bakit naman pang mahal na araw yan? Hindi po, yun lang tungkol sa patay doon Kasi pareho po namatay yon. Yung isang walang yan, namatay sa impyerno. Yung isa namatay sa paraiso. Ano po? Tatay Ogos, basahin mo na naman uli. Ito. Kalawang Korinto 12. 1, 2, 3. Yan. Maganda na. Yan. Isang ebidensya pa yan na patunay ni Pablo. Wala pong tao sa langit. Kaya para malaman po lang natin kung ano po yung nakalagay sa Biblia. Kasi alam niyo po, pag mali ang pananampalataya, mali po, ano? Kaya itinutuwid po yan sa pamamagitan ng Biblia. No, ayan po sila. Ang mga kasama po natin ngayon sa Bible study. Dito po sa Paradise. Paradise site. Pag-ibasa mo, Tatay Ogos. Ayan, ano po? Kasalukuyan pong hinahanap ni Tatay Ogos sa kanyang Biblia. Pasinin niyo po. Malaki yung Biblia niya, Ayan, Di po ba hinahanap niya, Kalawang Korinto, no? 12, 1, 2, 3. Ayan, para malaman natin na talagang walang tao sa langit.
Yan ang ating pag-aaralan kasi napakahalaga nito para wag tayong matuksong magsabi, happy birthday nanay, happy birthday tatay sa langit. Ayan. Babasahin ko na. Opo. Kailangan ko pang magmalaki kahit wala akong mapapala dito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pakitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung yung isang pagitan lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam ko ang taon niyan ay dinala paraiso. Hindi ko lang alam kung yun ang isang pagitan o tunay na pangyayari. Tanging Diyos ang nakakaalam. Amen. Ngayon po tiniyak po ni Pablo sa paraiso. Oh. Kaya yung ganong paniwala po na nasa langit na yung inyong mahal sa buhay, itapon nyo po yan. Hindi po tama yan, mali yan. Ano po, 2 na po yung ating binasa. O, matibay na pong ebidensya yun, Ngayon, babasa pa tayo ng isang talata. Kung ano sinabi ni Jesus, meron bang tao sa langit o wala? Babasa din po tayong 2 talata pala, 2. Salita ni Jesus at salita pa rin ni Pablo. O tayo, Gos, pakibasa mo nga yung 1:13. Yan. Tignan natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Opo. Oo. Nung nasa lupa siya ay nangangaral kung ano ang kanya sinabi. 3:13 ng 1. Yan. Bakit? Ano po ginagawa? Babasahin. Opo. 1. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Yan. Sunod mong basahin, Tatay Ogos. Unang Korinto, chapter 15, verse 50. Si Pablo naman po ang ating patutunayan kung meron bang tao o wala sa langit. Ayan. Yan po sila. Oh. Hinahanap pa lang po, 1 Korinto, Oh. 1 Korinto 2. Unang Korinto, chapter 15, 15, verse 50. 50. Opo, yan. Ang haba tayo. Yung pa mo ganyan. Ayan. Buti na lang si Tatay Hogos, maliwanag ang mata. Isipin niyo po, ang edad niya ay 78 ka na, Tayo Hogos. 79. 79. Wala po salamin yan. Samantalang ako, 62 na po nagsasalamin na nung pangaraw. Pero siya po, wala. Kita niyo yung picture, Wala po siya salamin pero nagbabasa. Biyaya ng Diyos yan sa kanya. Mapagbiyaya po talagang Panginoon Diyos. Ayan. Kaya tatandaan nyo po, kung naniniwala kayo ang inyong mga mahal sa buhay nasa langit, iwan nyo po yan, maling paniwala po yan. Wala pong tao sa langit.
sa future, doon pa lang po magkakaroon ng tao sa langit. Pero sa panahon natin, hanggat hindi bumabalik si Jesus, wala pong tao sa langit. Ano po? Yan. Oh. Ng Korinto chapter 50, 15:50. Oo. Pamo. Ito na yun ka po. Ayun, babasahin po. Apo. Ito ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Ang bumubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawan nasisira ay hindi maaring magmamana ng hindi nasisira. Yun lang. Amen. Ayun po, ano? Ano po? Ang tao po, binubuo ng laman at dugo. Kumisan po, ang sabi nila, yan ay anak ko. Laman at dugo ko yan. Di po ba? Ganun na sinasabi natin, ano? Pag meron tayong anak, laman at dugo natin yan. Ibig sabihin, ng tao po, may laman at dugo. So sabi ni Pablo, walang tao sa langit na may laman at dugo. Oh, paano nyo po ngayon may papaliwanag sa amin na meron tao sa langit? Eh si Jesus nga po nagsabi wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi yung bumaba mula sa langit. Eh sino po bumaba mula sa langit? Ay di si Jesus, tagalangit si Jesus. Oh, totoo ba yan na si Jesus ay tagalangit? O tayo, Gos. 1:17, 1:5:24. Ito po yung katibayan na wala pa po ang daigdig. Hindi pa po nililikha ng Diyos ang mundo. Si Jesus po at ang Diyos magkasama sa langit. Apo, yan. Babasahin ni Tatay Hugos yan. 17, 1, 5, at 24. Oh, yung mga pili-pili po natin talata, pinapatunayan lang po natin na merong langit pero walang tao sa langit. Tandaan nyo po yan. Malaking kamalian kung sinasabi nyo ng inyong mga mahal sa buhay na matagal nang namayapa ay nasa langit. Mali po yan. Hindi po tama yan. Yan, pagibasa mo Tatay Hugos. Ayan, ano po? Kung mapapasin nyo po, iba-iba po ang mga nandito. May mga bata, may matanda, may kalanganin ng edad. Mabuti po yun, lahat naman tayo may kaluluwa. Ayun, si Nanay Clarita po, ang reyna ng tahanan. Ano po? Katabi po ni Tatay Hugos. Yan. Ito naman po yung mga apo, makukulit. Ayan, nagtatakip pa po sila ng ano tawag dyan? Pamaypay. Kunwari ayaw nila makasama pero ang totoo niya, gusto niya mamaya may merienda. Opo. Oh, sige. Babasahin po. Opo. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, minala siya sa langit sa kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, kawalatian mo ang iyong anak upang walatiin kanya. 5. Ibayag ko na kung sino ka sa mga tao, ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila iyong salita.
24, Ama, sila nga ang binigay mo sa akin at nais kong makasama sa kinurunan, nais kong makasama sa kinurunan ko upang masdan nila ang kawalatian ng binigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ng daigdig. O sige. Yung verse 5 Tayogos, ulitin mo nga. Yung 5. 5. Ayun. Kaya Ama, pinagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kawalatian taglay ko sa piling mo bago pa nilikha ng sanlibutan. Amen. Pansinin niyo po ang salita ni Jesus. Bago po likahin ang sanlibutan, ang sabi ni Jesus, nasa piling mo ako, Ama. Oh. Nasaan daw po si Jesus ayon sa kanya? Nasa piling siya ng kanyang Ama. Saan? Sa langit. Kasi tumingala si Jesus sa langit sa verse 1. At tumingala si Jesus. Tumingin po siya sa langit at nanalangin. So maliwanag po, si Jesus po ay nasa piling ng Diyos Ama sa langit. Wala pa po ang sanlibutan ha. Wala pang mundo. Wala pa tayo. Wala pa yung mga nakikita ng inyong mga mata. Si Jesus po at ang Diyos magkasama na po sa langit. Sila po yung taga-langit, hindi po tao. Kaya walang tao sa langit. Ito naman mga ibang leader na simbahan kung anong mga tinuturo sa tao eh. Dapat kayong mga leader na simbahan, responsibilidad ninyong ayusin ng inyong mga pagtuturo na meron tao sa langit. Oh. Pakibasa, Tatay Yogos, 1:62. Oh, pakinggan nyo po si Jesus kung ano ang kanyang ipapahayag dyan. Ano po? Kapitulo 6, 62. 1:62. ilan pa? Oh. Alam mo ba? Yan. Ayan, babasahin po uli ni Tatay Yogos ang sulat ni Juan. Ayan po, hinahanap po ni Tatay Yogos yung 1:62 na kung saan sinabi ni Jesus kung saan siya nang galing. Kasi sabi niya doon sa 1:13, walang sino mang umakyat sa langit kundi yung bumaba mula sa langit. Na bumaba po sa langit ay si Jesus. Diyan naman sa 6:62, patutunayan ni Jesus kung saan siya galing. Babasahin na. Opo. Ganong pa kaya kung makita nyo makyat ang anak ng tao papunta sa dating niyang kinarunan. Yan, may dating kinaroroonan si Jesus na kanyang pinuntahan. Ano po yon? Tayogos, Gawa 1. Basa po. Diyan po natin makikita kung saan siya galing. Na kanyang inakyat muli. Gawa 1. Kapitulo 1, 8. 8, saan pa? 9. 10. 11. Yan. Para po makita natin ang ebidensya. Ano? Ang ebidensya. Ang kanyang pagbabalik muli sa kanyang dating kinaroroonan na sinabi niya sa 1:62. October, ano ko yun? October. Alam mo
mo birthday ka? Ayan po, ano, habang hinahanap ni Tatay Ogos, ano po? Ay, yung birthday ka. Ayan. Tignan nyo po sa paligid namin. Ang dami pong mga, ano, alaman. Kaya tawag po dito, Garden of Eden. Sa Balotondo. Kung sa panahon niya ba, meron pong Garden of Eden. Kahit dito po sa kanila, meron. Ayan, oh. Ano po? Ayan. Pag nakita mo tayo, Gos, sabihin mo, ha? Opo. Yan. Pau. Kita ko na. O, pag-ibasa mo tayo, Gos. Pau. Subalit tatanggap kayo Ano pa? ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu 2019. Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Alam sa pa. buong Juda Kay Pastor at sa Mario. Samaria Wala pa hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay umakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulam Si ano Jinpeng. habang sila'y nakatitig sa langit at siya umakyat. May dalawang lalaki nakaputi lumitaw sa tabi nila. Safe out. Sabi Pau. nila, Pau. kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Ito si Jesus na umakyat sa langit ay babalik gaya sa nakita niyong pagkakat niya. Amen. Maliwanag po. Sabi ni Jesus, babalik siya sa dati niyang kinalalagyan. Saan po yon? Langit. Ayon po sa dalawang anghel na katabi ng apostol. Kaya tandaan niyo po, ano, yung bumaba sa langit si Jesus, yung bumalik sa langit si Jesus, wala pong tao sa langit. Kaya wag niyo nang babatiin ang nanay niya, tatay niyo sa langit, ha? Oh, halimbawa, ang tatay mo, drug addict, nasa langit ba yan? Impyerno. Oh, yung nanay mo, chismosa, nasa langit ba yan? Impyerno. Hindi po ako galit, ayan, nakangiti na naman ako. Baka sabihin nyo, galit ako kung malakas ang boses ko. Mas maganda na po yung malakas ang boses, at least naintindihan. Sadyang malaki po ang boses ko kasi sanay po akong mangaral sa publiko. Kaya sabi po ng iba, kahit wala ka palang speaker, pwede ka ng speaker. Opo, lagi akong fully charged. O, nakita nyo po, ano? Yan po yung mga ebidensya na wala pong umakyat sa langit. Ano? Kaya kung ang inyo pong reliyon tinuturo nila, yung inyong mga magulang nasa langit, huwag nyo po silang paniwalahan. Magiging kalaban nyo po ang Panginoong Yesus. Lalabas na Antikristo po kayo. O, gusto nyo bang kalaban si Yesus? Tandaan nyo po, papatayin kayo ni Yesus pag nilabanan nyo siya. Si Yesus po, meron po sinabing ganyan. Hindi po ako may sabi, ha? Na si Yesus pumapatay ng tao. Siya mismo nagsabi. O, gusto nyo malaman ng ebidensya? O, Lucas, Tayogos. Yan. Sa 1927. O, ano sinabi ni Jesus dyan? Yan po, tandaan ninyo, ha? Pakinggan nyo pong maigi yan. Kasi meron po sinabi si Jesus na meron po siyang ipapapatay. O, sino po yung ipapapatay niya? Basahin na lang po natin. Baka kala nyo po, inimbento ko lang yon. Hindi po, nagbabasa po tayo ng Biblia. Dahil po sa edad kong ito, ayaw ko na pong lokohin kayo. Matanda na ako, 62 na ako. Ngayon pa ako magloloko. Anong kabataan ko, medyo may pagkapilyo ako. Pero ngayon po, matanda na. Dapat pumino na.
At kayo rin po, mas maganda, bambata ka pa lang kayo, pumino na rin kayo. Ano po? Ayan, nakita mo na ba, Tatay Ogos? 19:27. Oh, lakasan mo ha. Ayan. Tung 19:27. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na akong maghari sa kanila, dalhin nyo sila rito at papatayin ko sa harap ko. Oh, kita nyo po? Anong sabi ni Jesus? Papatayin ko. Hindi po ako may sabi niyan. Ang Panginoong Jesucristo. Sino? Yung kumukontra sa Kanya. Kaya wag nyo pong kontrahin ng turo at aral ng Panginoong Yesus ayon po sa Biblia. Kasi lalabas na mga antikristo kayo. Ang antikristo po itatapon ni Jesus sa apoy ng impyerno. Kaya sabi ko po sa inyo, ang maling paniwala na itinuro sa inyo ng inyong mga leader ng simbahan, pag wala po sa Biblia, itapon ninyo. Itapon nyo. Yung nasa Biblia, ang yakapin nyo. Ang sundin ninyo. Ano po? Kasi habang tayo nabubuhay dito sa mundo, ang gusto ng Diyos, lahat tayo mapunta po sa kanyang piling sa langit. Pero hindi pa po ngayon yon. In the near future, magkakaroon ng langit. Ano po? Kapag sinabi ni Jesus na papasok ka na sa langit, doon ka lang papasok sa langit. Pero hanggat hindi sinasabi ni Jesus na papasok ka sa langit, hindi ka makakapasok sa langit. Kasi po, si Jesus lang po ang may otoridad upang papasukin tayo sa langit. At si Jesus din po ang may otoridad na tayo papasok sa apoy ng impyerno. Ano po? Nasa Kanya po ang kapangyarihan ng langit at lupa. Okay, panguling talata po, ano? Tayo, Ogos, Ogos ka na. Mateo, muntik na kita gigawa ng Biblia. Matthew 25. Kasi puro Tatay Ogos, kaya pabasa ko sana sa iyo. Ogos, 25. 25 kalata no po. Oh. Ah, 25. natatawa ako eh. Ano po? Sa 31. Mateo 31. 31 lang. 32, 33, 34. Yan. Diyan po natin makikita, kapag inutusan na tayo ni Jesus na pumasok sa langit, doon pa lang po tayo papasok. Eh yung magulang nyo po, wala pa naman nag-uutos ah. Ba't nyo alam nasa langit yan? Why ka kayo po, ano? Wag po kayo magpauto ah. O yan, pakikinggan natin ang sulat sulat. Sulat ni Jesus na babasahin ni Tatay Ogos. Alam nyo po, talagang ganito lang po ako. Masaya po ako nagtuturo kasi nature ko po yan na masayahin tao. Tignan nyo po ang edad ko, 62. Ulaan nyo. Mukha po ba ako 62? Oh. Hindi naman, hindi ba? Ay, nasa inyo na po yan. Basta pagmasdan nyo ang itsura ko. Mukha po ba 62 ito? Napakagwapo. Pag sinasabi kong gwapo, may natatawa. Lahat naman po, ginawa ng Diyos. Gwapo at gwapa. Wala pong ginawang pangit ang Diyos. Tandaan nyo yan. Genesis 1:31. Oh, nakita mo na tayo, Ogos? Oh, Matthew 25, Oh. 31, Sige. 33. Babasahin po. Oh. Sa mga luwalhating pagdating ng anak ng tao, kasamang ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono, ang kawalatian. Ipunin ang harapan niya ang lahat mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin.
tulad ng ginagawa ang pastol ng mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya ang kanyang kanan, ang kanyang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala sa aking ama, pumasok kayo at tatanggapin ang kaharian ng inanda para sa inyo mula pa ng likhay ng daigdig." Amen. Oh. Sino po naguhutos para pumasok tayo sa langit? Si Jesus. Oh. Kapag inutos na ni Jesus, pumasok kayo sa langit, doon ka lang papasok sa langit, kaibigan. Hanggat hindi sinasabi ni Jesus, hindi ka makakapasok. Kaya, tantanan nyo na po sa Facebook, ha? Pagbati ninyo, nasa langit ang inyong mga mahal sa buhay na matagal na namayapa. Malaking kasinungalingan po yan. Tandaan mo yan, kaibigan, hindi po nagbibiro ang Biblia. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kaya meron pong Bible study, ang gamit ng Bible study para yung iyong pananampalataya ay malagay sa tama. Yung mali, bitawan mo at palitan mo ng tama. Yung tama, yung nakasulat po sa Biblia. Ano po? Yan ang dapat mo sundin habang nabubuhay ka dito sa mundo. Ano po? Lagi niyong tatandahan yan, kaibigan. Alam niyo po, mahirap na pagka napasok ka na sa impyerno, hindi ka na po makakalabas ng impyerno. Kahit ipagdasal ka pa ng ipagdasal ng iyong mga nahiwan na mahal sa buhay. Kahit magbayad pa po sila ng special na dasal, hindi ka na po may lilipat sa langit pag nasa apoy ng impyerno ka na. Hindi po ganong kadali yan. Kaya dito pa lang sa lupa, isaayos na po natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kaibigan, minsan pa, i-share mo naman ito sa iba. Kung paano nagsishare kayo ng inyong mga social media na wala namang katuturan, kung minsan, mas maganda pong i-share ninyo yun tungkol po sa salita ng Diyos. Ano po? Kaya hanggang dito na lamang po ang aming Saturday Garden Bible Study. Kay Tatay Agosto at Nanay Clarita Garan. Dito po sa Paradise Site, Maralay Street. Permanent Housing o formerly Smoky Mountain. Dito po sa May Balot, Tondo, Manila. Barangay 128, Zone 10, Balot, Tondo, Manila. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Maraming salamat, kaibigan, sa iyong pagsishare ng aking munting video. Ano po? Salamat, Panginoon Diyos, sa pagliliwanag sa amin na wala pa po palang tao umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, walang iba, ang aming Panginoong Jesucristo. Ang iyong bugtong na anak. In the future, doon pa lang po pala aakyat ang tao sa iyong kaharian sa langit. Maraming salamat po, Ama. Sa ngalan ni Jesus, i-bless mo po ngayon ang bawat isa na nakinig sa aming Bible Study or Garden Bible Study. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming mga kaluluwa. Gaya na sabi ni Jesus, ang aking salita ay espiritu at nagbibigay buhay. Amen.
All the time. God is good. All the time. God is good. Amen. Magmimerienda na po kami. Kasi po tapos na kami sa Bible study. Tayo na.